Isang anti-scam center ang binubuo ng Department of Information and Communications Technology para labanan ang mga panloloko gaya ng text spoofing. Yan ang mga panlolokong text na ginagaya ang mga pangalan ng kumpanya o ahensya para makapasok sa lehitimong text thread. Pinangambahan din na magamit yan sa eleksyon 2025. Ang mga hakbang ng telco at ng DICT sa balitang hatid ni Darlene Kai. Ilang beses nang nakatanggap si Ana ng text messages na sa unang tingin ay mukhang legit dahil pumapasok ito sa lehitimong text thread ng bangko kung saan siya may account. Pero sa mga sumunod na ibang text, pinapaklik na siya ng link. Nakakatakot na nai-infiltrate na yung mga ganitong mga businesses and government agencies because hindi mo alam kung anong pwedeng gawin nila doon sa information na makukuha nila. Text spoofing ang tawag dito kung saan ginagaya ng mga text scammer ang sender ID o pangalan ng kumpanya o ahensya ng gobyerno. Kaya kung minsan ay pumapasok ang mga mensahe nila sa lehitimong text thread. Nababahala ang Commission on Elections o COMELEC na magamit ang text spoofing sa eleksyon 2025. Kahit sa halalan, lalong-lalo na threat ang misinformation, disinformation at fake news. Pwedeng palabasin na masama ang isang tao. Pwedeng palabasin na ito ang iboboto ng isang grupo. Pwedeng palabasin na nag-withdraw yung isang kandidato. Yan pong lahat ay mga posibilidad sa makabagong pamamaraan natin. Kaya naman po, ang aking pong pinagbibilin sa sambayanan, always counter-check. Ang ikinakatakot din ng COMELEC, upgraded na ang text blast machine sa ginagamit sa text blast. Pwedeng palabasin na kayo ang nagpapalaganap ng mga text na ito kahit na hindi naman ikaw. Pwedeng mailagay yung number mo kahit na hindi naman cellphone number mo yan. O kaya halimbawa na lang, pwedeng sabihin na namamahagi sa iyo ng tulong sa bahay mo, magpupuntahan yung mga tao, yung pala hindi naman pala sa iyo galing yung mga text na yon. Maging ang First Family at ibang kilalang politiko, tinatarget din daw ng text spoofing ayon sa mga ulat na natanggap ng Globe. Sa isang pahayag, sinabi ng Globe na gumagamit ang spoofers ng peking cell towers at International Mobile Subscriber Identity o IMS Skycatcher na isa raw portable device na natatarget ang mga mobile users sa loob ng limitadong radius at na-downgrade ang kanilang signal sa 2G. Ang mga text spoof daw ay hindi dumaraan sa network ng Globe. Nag-iimbestigahan na raw ang Globe katuwang ang mga otoridad at ibang partners para maiwasang maulit ito. Nagpaalala rin ng Globe na maging alerto sa mga kahina-hinalang text messages. Hindi na daw sila magpapadala ng mensaheng may kinalaman sa politika. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Malacanang at nagsabing i-check pa raw nila ito. Nauna nang sinabi ng SMART na nakikipagtulungan sila sa NTC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para mapigilan ang paggamit ng fake cell towers at mahuli ang mga scammer. Wala raw duda si DICT Secretary Ivan John Uy na gagamitin ng masasamang loob ang text spoofing sa eleksyon. Kaya nakikipagtulungan na raw sila sa COMELEC, mga telco at ibang ahensya ng gobyerno. We're currently setting up also an anti-scam center so that if the public receives anything like that, they can refer it immediately to our anti-scam center and we will tell them whether that is authentic, real, or fake. Okay. Para may mapuntahan kasi ngayon, kalat-kalat eh. Paalala ng DICT sa publiko, mas maging mapagmatsyag. Huwag mag-click ng link sa text message at i-double check ang anumang impormasyon sa opisyal na mga source bago maniwala. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.